Wow, napakalayo ng pinanggalingan. Dito, busy-busy, binigyan tayo ng panahon. So, bigyan natin ang pagkakataon ng ating mga sarili na makinig sa kanyang lecture. At bago siya magsimula sa kanyang lecture, tawagin muna natin ang ating Amir ng Mercy Dawa Islamic Center na Sheikh Abdul Qadir Bocales. Sa kalakir na Brother Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pa yata kaya may ang boses mo, kaya may pagkain. Alhamdulillah, lahat ng paborit pasasalamat ay sadyang para sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Alhamdulillah, dahil tayo po ay kanyang pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakikisama talaga ang panahon. No? Hindi umulan. Kasi araw-araw na lang, umulan dito. Pero papuri sa Allah, alhamdulillah. Talaga tayo ay biniyayaan ng Allah. At pangalawa, dumating ang ating pinakamamahal na guru sa Islam, si Sheikh Ustad Amrullah. Ilang taon kayo sama, Ustad? Guru, siyam na taon na. Siyam na taon kami nagsama sa Riyadh, sa Islamic Center, sa Darul Baida. Nung nag-open ako ng Islamic Center doon, si Ustad kaagad ang nakasama ko at umaalalay sa akin. Kaya ako tumitig hanggang ngayon sa paggagawa dahil isa sa pundasyon kung bakit ako nandito sa Larangan Lawa. Kaya ako umaalalay sa akin na ako may bago pa sa Islamic Center. Hindi niya ako iniwan hanggang sa ako ay nag-exit na sa Saudi Arabia at nandito na sa bansa nating Pilipinas, dito sa Tumana, Marikina. Kaya napakalaking karangalan na dumating dito si Ustad at nakabahagi ng ating Mercy Dawa Islamic Center at makapagbigay sa atin ng nasiha o pagpapayo upang lalo pang lumago yung ating pananampalataya, tumaas yung ating iman. Sa ganun ay ang iman natin ay malakas para natin ito ay maibahagi yung ating natutunan, no? Sa Islam, sa ating pag-aaral sa Saudi Arabia at hanggang ngayon dito sa ating bansang Pilipinas upang maibahagi natin sa ating mga mahal na kababayan ng ating reliyong Islam, no? At turuan din ang mga kabataan dito, ganoon din ang mga kapatid nating Muslim. So hindi ko na pagpatatagalin dahil inahabol natin ang oras. At tawagin na natin si Ustad Amrullah Diambangan. Pagkatapadan niya, masykur niya, Ustad. Takbir! Takbir! Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Andito na ang ating pinakamamahal na Ustad, na ating guro. Alhamdulillah, doon pa sa Riyadh hanggang sa Pinas. Kasama natin siya. Hindi tayo iniwan. Yan ang tunay na kapatiran sa Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zakalaki Rosad sa iyong pagkatalo. Pagdating sa ating Islamic Center. Alhamdulillah. Kaya ka na lang. Amin, amin, amin. Amin, amin. Tayo walang pagdibig. Allahumma ilman nafi'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa Islam, tayo ay lubusang tunay na palagian at magpakailanman ang ating papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa tunay na nag-iisang Diyos. Nilikha tayo dito sa mundo para sambahin siya na mag-isa at huwag magtambal at gumawa ng kabutihan. Alhamdulillah, ako ay nalulugod sa mainit na inyong pagtanggap sa akin. At nawa, itong mainit na
pagtanggap na pagmamahal ninyo sa inyong kapatid sa Islam. Tanggapin ito ng Allah sa inyo at tanggapin tayo lahat sa kanyang paraiso. Amin. Sa katulad ng pagtitipon natin ngayon dito. Mga kapatid, ang ating relihiyong Islam. Relihiyon kung saan ito lamang ang relihiyon na tanging tatanggapin ng Allah sa atin at relihiyon na tanging tatanggapin lamang. Wala na. Inna dina inna Allahil Islam. Katotohanan sa relihiyon ng inyong tagapaglikha ay ang Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sinuman, ika, sabi ng Allah sa Quran, na siya ay mag-iba ng relihiyon bukod pa sa Islam, ito'y hindi tatanggapin sa kanya. At sa araw ng paghukom, kasama sa mga kalunan. Ang Islam, mga kapatid, ang siyang pinakamalaking biyaya ng Allah sa atin. Wala nang iba. Kung wala ang Islam sa buhay ng isang Muslim, ano pa kaya ang saysay ng ating buhay? Sabihin, ay saysay ang buhay mo na hindi ka Muslim? Wala. Bakit? Maaari dito lang sa mundo, pero panandalian at lilisanin mo ang mundo. Samantala ang Islam, relihiyon at buhay mo na ang lahat ng mga ginagawa mo rito ay pagsamba sa ikalulugod ng Allah. Kaya alamin natin, ang Islam ay hindi lamang relihiyon na pagdarasal at pagpunta sa masjid. Hindi yun. Ang Islam ay relihiyon na kung saan ang lahat ng mabuting gawain na ginagawa natin ay ito na ang Islam. Katulad kanina, mga kapatid, nung nandun kami sa EDSA, kapatid natin na si Yusuf, taga-Cavite, sabi ko, bro, namiss ko itong EDSA. Pakita natin yung positive. So, i-vlog ko, maski 3-5 minutes. Sabi niya, sige. Habang binibidyo niya ako, itong taxi driver kanina, para maintindihan niyo kung paano siya nag-Muslim. Nag-Muslim siya dahil mula sa gabay ng Allah. Mabait siya eh. Pinasakay kami, tapos yun, nakikipagpuntuhan. Biglang pumasok sa isip ko kanina na ito ang Islam. Kaya sinabi mo ang title ko, ito ang Islam. Ang Islam, mga kapatid, kinukwento ko itong mga nakikita natin dito sa sanlibutan. Nagbibigay ito sa atin ng kapanatagan at tayo ay natutuwa sa lahat ng mga biyaya ng Allah. Hanggat dumating ang pagkakataon na tinanong ko siya. Sabi ko, ano po pangalan niyo? Sabi niya, siya daw si Mang Ruel. Kumusta po kayo, Mang Ruel? Ilang taon na kayo na taxi driver? Sabi niya, humigit kumulang 20 taon. Tapos, sabi ko, kumusta naman po kayo sa buhay ninyo? Mabuti naman, sabi niya. At kumusta naman kayo? Saan ang relihiyon ninyo? Hindi ko alam bakit kung tinanong niyo. Dapat may tatanong ko. Pero namumutaw isang dila ko, anong relihiyon nyo? Sabi niya, Romano Katoliko. O sabi ko, sinong Diyos pinapaniwala nyo? Sabi niya, basta ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko, sino din sa tatlo? Diyos Ama, Anak, o Espiritu? Sabi niya, basta Diyos, kahit sino doon sa tatlo. Sabi ko, Pilitro. Sabi ko, tatlo. Sabi ko, paano po yan? Kung naghiling ka sa isa, baka magselos yung isa. Diba? Sabi mo, Ama ko, Ama, Diyos. Baka magalit siya si Papa Jesus. Diba? Tinatawag ng mga bata, Papa Jesus. Baka magalit siya yung Espiritu. Kung kailangan, pumili ka ng isa na Diyos na totoong sasampahin mo. Batid niyo po ba, Mang Ruel, ang Islam, ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ito ang relihiyon na nagtuturo sa kaisahan ng Diyos at tanging relihiyon na nagbibigay ng kahulugan na kung anong buhay natin dito sa mundo ay ito na ang Islam. Ang Islam po ay pakikitungo ng mabuti sa kapwa, sa iyong mga asawa, sa iyong magulang at mga anak at kapitbahay. Ang Islam ang tanging relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Hindi lang po ang Islam o ang paniniwala ay pumunta sa masjid, magdasal o mag-ayuno.
Datapwat ang Islam ay lahat ng mabuting gawain. Ito po ang Islam. Naliwanagan siya. Sabi niya, ngayon lang ako nakaramdam ng parang yung lumuwag ang kalooban ko. Oh, sabi ko, malapit na ito. Sabi ko, ano po ba? Sabi niya, ako naniniwala, pero yung naintindihan ko yung sinabi mo na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Kasi po, sabi ko sa kanya, dahil maski gaano kabuti ang isang tao, pero kung hindi ang Islam ang kanyang relihiyon, walang saysay. Walang kabuluhan. Sabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ang sino man na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na bibigyan niya ng liwanag at patnubay, ang sino man, ang kanyang puso ay bubuksan at ipapaunawa sa kanya ang Islam. Kaya kayo po, Mang Ruel, ang yaman, pamilya, estado sa buhay, karanian, lahat yan maglalaho. Kung ang Islam nandito sa puso mo, paniniwala sa nag-iisang Diyos, ito ang tunay na kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa araw ng paghukom. Parang mamumula-mula yung mata niya at naramdaman ko siguro talagang parang naliwanagan gusto niya. So ano po? Gusto niyo mag-Muslim? Sabi niya, oo, naniniwala ako sa Diyos. Sabi ko, hindi. Maniwala ka sa Diyos na totoong Diyos at hindi yung tatlo. Sabi ko, ang Diyos na totoo na sinamba ni Jesucristo, siya si Allah. Nang ibig sabihin ng Allah ay pinupuri, niluluwalhati at sinasamba ng lahat ng kanyang nilikha dito sa mundo. Batid niyo po ba na hindi lang ang mga Muslim ang sumasamba sa Allah, pati ang mga anghel, mga ibang engkanto na nilalang, ang buwan, ang araw, ang mga bituin, ang mga dahon, ang mga isda, ang lahat ng nandirito sa mundo nito, pumupuri at lumuluwalhati sa tunay na nag-iisang Diyos. Ang tao na binigyan ng Allah ng tamang pag-iisip, sino ang pinupuri at sinasamba mo? Doon. Sabi ng Allah sa Quran, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Katotohanan, walang bagay na nandirito sa mundo maliban sa ito'y lahat pumupuri at lumulalhati at sumasamba sa Allah. Kaligtasan niyo po, Mang Ruel, ang maniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Gusto niyo po maniwala sa tunay na nag-isang Diyos? Kaligtasan niyo na itong sinamba ni Jesucristo at itong pinamula sa mga angkan ni Israel? Sabi niya, tanggap. Doon ko na binuksan. Sabi ko, ashhadu, at nagsaksi siya. Pagkatapos nung sabi niya, ang luwag sa aking Diyos. Meron akong aral na napulot doon. Sabi ko, Mang Ruel, ilang taon na kayo nagda-driver? Sabi niya, 20 taon. Wait, marami na po ba kayo naging kaibigan, naging mga pasahero na mga Muslim? Oo, marami na. Sa loob pa naman ng 20 taon. Pero sabi niya, sumasakay lang sila sa akin. Pero wala yung nagsasabi na katulad mo na ako kasi madaldal Ayaw ko ng tahimik. Gusto ko madaldal na may aral. Kailangan yung salita, itong dila, gawin ito lahat kapupulutan ng aral. Hindi yung magiging marites ka lang. Sister mo dyan nakikinig. Yung magiging marites ka. Hindi ka maging marites sa Islam. Diba? Ano ba sabi nila sa marites? Mare, ano ang latest? Diba? Ngayon, baguhin natin. Mare, ano ang bago sa buhay na para maging tunay na Muslim? Kung pag-uusapan ninyo tungkol sa paniniwala, pananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos, paano maging matakutin sa Allah, paano mag-aral ng Islam, paano dumayo sa mga katulad na ganitong pagtitipon, yun ang dapat. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinayuhan niya ang mga sahaba. Isa doon si Abu Huraira. Isa rin si Abu Bakar, kung saan sinabi niya, gawin mo ang iyong dila na laging nananatili sa pagpuri, pagluluhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang dilang ito magsasaksi sa araw ng paghukom. Ang tenga, ang mata, ang kamay, ang lahat ng parte ng ating katawan, magsasaksi laban sa sarili kung saan niya ito ginamit. Hindi napakaganda ginamit natin sa papuri at paluwalhati sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya ang aral na napulot ko ng mga kapatid,
Kayo na karamihan ngayon na nakikita ko na lahat, pakita mo kapatid Ismael. Karamihan mga kapatiran natin ito, nandito nagtipon-tipon sa Marikina. Iba-iba ang tribu. May mga Batangas o Batanggenyo, mayroong Cavite, mayroong Bisaya, Luzon, lahat. Antipolo, Rizal, magpakailanman, maging sino ka man, saan ka man naroroon, lahat tayo mga kapatid, iisa ang ating layunin. Nakalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, pagtitipon at pagmamahalan na walang kondisyon. Hindi kita mamahali dahil ikaw ay isang sheikh o anong tribo mo, mamahalin kita dahil yun ang sinabi ng Allah na ang mga Muslim, ang mga naniniwala sa Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang tunay na mga mananampalataya sa Allah ay sila ang tunay na magkakapatiran. Ang magkakapatiran sa Islam, mga kapatid, nararamdaman ninyo to. Yung walang kondisyon. Mahal mo lang siya dahil siya ay mahal siya ng Allah. At batid nyo ba na pag yun ay totoo na mahal nyo isang kapwa sa Allah, mamahalin kayo ng Allah? Magbisita ka lang doon sa isang kapatid mo na Muslim, mamahalin ka ng Allah. Isa sa napakagandang hadith na hindi ko makalimutan, isang tao na gusto niyang bisitahin ang kanyang kapatid na Muslim. Dumating ang anghel ng Allah at sinabi, ako ay isang anghel na utos ng Allah, hindi pa niya yung sinabi. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, pupunta ako doon sa isang kaibigan ko. Bakit? Anong kukunin mo sa kanya? Sabi niya, wala lang. Walang makamundong bagay. Ngunit siya ay mahal ko sa Allah. Sabi ng anghel na yun, ako ay sugo ng Allah at sinabi na sabihin sa'yo na mahal ka ng Allah dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo Muslim. Mga kapatid, kung totoo ang tunay na pagmamahalan natin, dahil ang totoong nakakaramdam niyan at may alam niyan, ang Allah at ikaw, sarili mo. Hindi ko alam kung totoo yan. So, correct. Kasi ang puso, ang nasa loobin ng puso, ang Allah lang ang nakakaalam at ikaw. Pati ang anghel, hindi niya alam. Pwede ako mapagkunwari na sinasabi ko, mahal ko kayo. At ganun din kayo. Walang tunay na nakakaalam yan. Kaya bagat naman, ang isa sa mga kondisyon na para tanggapin ang ating mga mabubuting gawain ay ikhlas. Maging dalisay ang ating puso. Na totoo ang pagsamba sa Allah. Takbir! Totoo ang pagsamba sa Allah. Totoo ang paggawa ng kabutihan. Totoo ang pagmamahal sa kapwa na para sa Allah na walang kondisyon. Ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagturo sa kaisahan ng Allah na walang kondisyon at walang sweldo at walang kapalit. Mula kay Noah, Ibrahim, Musa, Shuaib, halos karamihan ng mga propeta, pinakahuli si Propeta Muhammad. Anong sinasabi nila sa Quran? Fattakullaha wa ati'un. Tatakutan ninyo ang Allah. Ang pagkatakot sa Allah ay ang sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos. Huwag magtambal sa Kanya at sundin ang pag-uutos ng Diyos na nag-iisa. Wa ati'un, at sundan ninyo ako, sabi ng mga propeta. Ito sa ayan na ito, si Propeta Noah ang nagsasabi, sundan ninyo ako. Ang pagsunod sa mga propeta, ganun din ang pagsunod sa mga ulama, ay ang paniniwala sa kaisa ng Diyos. Dahil ang mga ulama, ang mga scholar, mga kapatid, sila yung sumusunod sa yapak ng mga propeta. Kaya kayo, tayong mga Muslim, hanapin natin ng mabuti kung sino at saan tayo umiigib ng kaalaman sa Islam. Dahil ang Islam, ito ang kaligtasan mo. Huwag mo ito basta kahit saan yung marinig. Itanong mo, alamin mo kung saan mo ito pinapakinggan at sinong kinikilala mo na gusto mong pakinggan para hindi ka maligaw. Dahil si Satanas, mayroon din siyang mga kampo, mayroon din siyang mga sundalo na mga kasamahan niya na ililigaw ang mga tao sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Satanas, hindi lang ang kanyang layunin ay para tayo ay udyukin sa paggawa ng kasamaan. Kasama sa isang napakalaking layunin niya ay ang iligaw tayo sa Allah. Ipalayo tayo sa Allah.
Ilan sa mga tao na akala nila tama ang kanilang ginagawa at nararamdaman daw nila kuno na ito ay totoo. Pero ito ay labag sa Islam. Hindi totoo. Gumagawa ng mga bid'ah, mga pabago sa relihiyon ng Islam na hindi pinag-iwanag at hindi kailanman itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang mga pantas. Fattaqullaha wa atiun. Innama la as'alukum alayhi min ajr. Innama ajriya illa ala rabbil alamin. Allahu Akbar. Uniformity. Lahat ng mga pantas. Ang sinasabi nila, katotohanan, innama la as'alukum alayhi min ajr. Katotohanan, hindi ako umihiling at hindi ako nagtatanong o mayroong kapalit sa inyo na gantimpalaan kami. Sino? Ang mga propeta. Nagturo ang mga yan para sa Allah. Ang mga propeta, sinasabi nila, hindi namin gusto na purihin kami. Pasalamatan ninyo kami. Bigyan nyo kami ng ano paman. Katotohanan, ang hangad namin ay ang gantimpala ng Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, na gantimpala ko sa araw ng paghukom, sa buhay na walang hanggan, at hindi ang buhay dito sa mundo na panandalian lang lahat. Iba sa atin, may mga tao gusto nila makuha ang gantimpala dito pa lang sa mundo. Pero ba't tayo mo kunin yung gantimpala na doon na walang hanggan? Kaya, Masya Allah, Tabarakallah, hindi ko ito pinupuri itong kapatid natin na si Abdul Qadir, kahit papaano. Tignan ninyo, napakalaki ng Islamic Center niya. O, di ba? Baliktarin nyo yung napakalaki. Pero subhanallah, ito'y kapuri-puri sa Allah. Walang tumutulong, nagbigay lang ng isip yun kung sinong tumutulong sa sino man. Isa sa inyo na tumutulong sa kanya sa katulad nito, wallahi ito'y matatamo ninyo sa araw ng paghukom. Huwag nyo isipin na may kapalit. Huwag nyo isipin na tumulong kayo isang araw, mayroon kayong hindi na pagkasunduan ni Abdul Qadir, o mayroon may hiniling kayo na hindi nyo nakamit, sasabihin nyo, sana hindi na kita tinulungan. Isyada. Sasabihin mo, sana hindi na kita tinulungan. Pero tumulong ka sa Allah. Tinulungan mo ang relihiyon ng Allah. Hindi mo tinulungan itong si Abdul Qadir. Ang paggawa ng kabutihan, pagtulong sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin hangad. Tandaan mga kapatid, hindi natin hangad ang salapi, ang posisyon, ang papuri, ang lahat ng anumang kabayaran dito sa mundo ito. Dahil ang tunay na pagmamahal at paggawa ng kabutihan at pagsamba ay walang kondisyon, at ito ay para sa Allah lamang. At yan ang mga propeta. Ang pagiging dalisay. Kaya ituloy ninyo mga kapatiran na nandirito. Pagkaisahan ninyo, ipakita ninyo na ang mga Muslim ay tunay na nagmamahalan at magkakapatiran. Minsan ang Islam karamihan, tinitignan nila kung at sino yung mga Muslim, which is hindi dapat yun. Tignan natin ang Islam sa turo ni Propeta Muhammad at ano ang tunay na doktrina at turo ng Islam. Kasi kung ang Islam titignan nyo sa akin, titignan nyo sa ibang mga kamuslim, marahil hindi kayo mag-Muslim dahil tayo, tao ay makasalanan, nagkakamali, marupok at manina at nakakalimot. Sino ang titignan natin sa Islam? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano niya isinabuhay, isinabulat ang Islam? Li'annahu huwa qudwatuna. Dahil siya ang tunay na ating qudwa. Siya yung tunay na ating dapat nating sundin ang kanyang mga turo. So, dito natin makikita, mga kapatid sa Islam, ang pagtulong sa Islam, ang tinulungan ninyo ay ang Allah at ang kanyang propeta. Huwag na huwag kayong maghangad ng kapalit. Huwag na huwag kayong maghangad ng anuman. Innama ajri, huwag niyong kalimutan, innama ajri illa ala Allah Rabbil Alamin. At tutuhanan ng aking gantimpala, ang hangad ko ay ang gantimpala ng Allah na ipagkakaloob niya sa akin sa araw ng paghukom. At walang iba kung hindi ang paraiso ng Allah. Ang mundong ito, alam natin, nasisilayan tayo. Gusto-gusto natin nakikita ang mga nabibigani tayo sa mga ligaya, palamuti. Lahat ito palamuti. Panandalian ng lahat. Huwag tayong masilaw sa mundo ito mga kapatid. Ang Muslim ay isang manlalakbay. Ako,
Lagi ko ito gusto sinasabi sa sarili ko, manlalakbay ako. Dumaan ka sa isang daan na kung saan ikaw ay lilisanin mo rin yun. Lahat tayo lilisanin natin ang mundo ito. Panandalian ng lahat. Dito sabi ng Allah sa Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ito na ang pwede natin bigyan ng diin bago tayo magtapos dito sa aya na ito. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Lahat tayo, ano ang hangad natin sa mundo? Bro, magtatanong ako, wag lang kayo yung nakatingin. Mamaya, tinitignan ninyo ako, pero hindi ko alam kung totoong nakikinig kayo. Kaya gusto ko, tanungin kayo. Di ba? Ano ang tunay na layunin natin dito sa mundo? Tanungin natin ang kapatid natin na si Amin. Meron bang Amin dito? Jamil po, Jamil. Si Amin, wala. Wala po. Bagong balibs ng ustad. Oh, yan, inshallah, ito tatanungin natin ito. 2 weeks lang, bago yan, mashallah. Ramadan. Bago natin tanungin si Ibrahim. Ganda ng pangalan ni Ibrahim. Allah. Si Jamil, ano ang layunin mo sa mundo, bro? Ay dito. Yan, mashallah. Ito maganda yung question and answer. Ano ang layunin mo, bro, sa mundo? Alhamdulillah, napakagandang tanong. Ano po, sapagkat tayo ay nabilang sa Islam, ano po, dahil tayo ay Muslim na, ay naunawaan natin, ano ba ang layunin natin sa mundo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pagsamba pala ang dahilan kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Bir. Bro, mashallah, takbir. Ang hangad ka nila, halika muna mo. Huwag ka umalis. Hindi ba tayo tapos? Tapusin natin muna. Ha? Sinimulan mo, tapusin mo. Ha? O sige. Mashallah, ito ang tunay na layunin natin. Ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong uri na pagsamba na gusto mo na ikaw ikalugan ng Allah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang uri na pagsamba, syempre, unang-una na pagsamba na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kilalanin mo siya na wala ng ibang Diyos maliban pa sa Kanya. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Jazakallah khairan. Kapatid na Jamil, syukran jazilan. Alhamdulillah. Ang sambahin siya. Abdul Malik, makinig ka ha. Mamaya tatanungin kita dyan. Ang sambahin siya, ang tunay na nag-iisang Diyos. Kalulugdan ako ng Allah sa pamamagitan mo. Yun ang aking layunin. Rashid, nasan siya? Rashid, halika dito, Rashid. Andiyan ka lang sa likod. Back up eh. Ngayon, ano ang layunin mo sa buhay? Alhamdulillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Napakagandang tanong po. Ang layunin ko lang po rito sa buhay bago man ako datnan ng kamatayan ay masamba ko ang Allah subhanahu wa ta'ala at masunod natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang makamit natin ang katotohanan na wala na tayong sasambahin kundi si Allah at susunod tayo sa uling suko na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tauhid ang pinakamalaking haligi ng Islam. Pag mali ang tauhid, mali ang pananampalataya, mali ang akida, Allahu alam sa impyerno. Pero ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Katotohanan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, la ilaha illa ana. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at sa gawa mo ang sala bilang pagpupuri at pagpapalala sa akin. Yun lang po. Masyaallah. Takbir! Allahu Akbar. Magaling ang mga balik-islam dito sa Marikina. Oo. Ay, ito, taga ano ito eh? Pasig. Pasig River ka pa bro? Tay-tay. Dito rin po ako lagi sa... Dito, mashallah. Ang kalugdan ng Allah, ang sambahin siya ang mag-isa. Importante ang tauhid. Ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at kilalanin at magkaroon ng tunay na kaalaman. Kapatid, alika dito. Bakit ikaw nag-Muslim, kapatid na Ibrahim? Anong dahilan kung bakit ikaw ay nag-Muslim? Bismillah. Gusto ko lang matutunan at
tingnan po kung anong pinagkaiba ng ibang relihiyon sa relihiyon ng Islam. Gusto ko rin malaman kung ano po yung tawag ko, Pagkaiba. pagkaiba ng Islam, Christian. Pero sa natutunan ko lang, mas may natutunan ako dito sa Islam na yung mga tao dito ay may pagka-totoo, may pagkapatiran, mga welcome, at higit sa lahat ay may pagka ano sila kaya na totoo sila. Alhamdulillah, kapatid na Ibrahim, at ikaw ay katotohanan ay nasa tunay na landas at walang pagsisisi. Wallahi. At sino man sa inyo na tumanggap sa Islam, panatilihin ninyo ang pananampalatayang ito at paghiling sa Allah. Na ya Allah, gusto kong mamatay sa mga huling araw ko dito sa mundo ang paniniwala sa iyo sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil ito ang tunay na yaman mo. Tunay na kapangyarihan, tunay na kaligtasan, tunay na pagmamahal ng Allah sa iyo ay manatili ka sa reliyon ito. Dahil maaari mga kapatid, hindi natin alam balang araw dahil sa ating kapabayaan, pagiging marupok at walang taufik ang Allah at hindi natin pagpupursigi sa kaalaman sa Islam, maaari mamatay tayo na hindi mga Muslim. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo na mga mananampalataya sa Allah, katakutan ninyo ang Allah sa tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay na kayo ay wala sa estado ng Islam o hindi kayo mga Muslim. May mga Muslim na namatay na sila ay hindi Muslim. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam lagi niya hinihiling sa Allah, Allahumma thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. O aking Panginoong Allah, panatilihin ang aking puso at ang aking paggawa ng kabutihan at pananampalataya sa iyo. Kasi pwedeng mabago. Alam niyo ba ang puso? Mababago yan. Yung kalim. Diba? Si Baura at saka si Balaam ibn Baura at saka si Barsisa, mga eskolar na maalam sa Islam, matakutin sa Allah, pero bandang huli namatay sila na sila ay nakatalikod sa Allah. Totoo yan mga kapatid. This is kailangan natin maunawaan ito. Nandito tayo sa tama, alhamdulillah. Kaya lagi natin inihiling, Allahumma thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kasi ang Allah, siya ang may kapangyarihan na pwede niyang baguhin ang pananampalataya natin. Sinusubukan tayo sa lahat ng anumang aspeto ng buhay natin dito sa mundo ito. Balikan natin yung aya na yun. Bago natin balikan yung mga kapatid yung aya na yun, isa sa natutunan ko sa aming paglalakbay dito sa inyo, ang pagiging dayo dito sa Marikina. Sabi ko dun sa taxi driver, Manong, nasaan dito yung mga pagawaan ng sapatos? Kasi dito daw sa Marikina, mga sapatos, tsinelas. Sabi niya dun sa banda dun. So maganda yung conversation namin. Natutunan ko dun, ang Islam, napakaganda. Katulad ng bahay na nakikita mo na napakaganda. Di ba? Yung ganda ng bahay, gusto mong pumasok, gusto mong masilayan. Pero ang mga tao doon sa bahay na yun, nakikita nila kayo ng mga tao na dumadaan, o hindi kayo pinapansin. Hindi sa inyo, hindi sila nagsasabi, oy, pasok kayo, hali kayo. Wala. Nahihiya ako na pumasok dyan sa bahay niyo, hindi niyo ako ini-invite eh. Yun ang lesson na natutunan ko sa driver na yun. Sabi niya, ang daming mga Muslim na nakakasakay sa akin sa 20 taon, pero wala man lang ni isa na nagsabi sa akin ng Islam ng katulad ng pagpapaliwanag ninyo. Wallahi, ang luwag-luwag ngayon sa puso ko ang paniniwala at pagtanggap sa tunay na nag-iisang Diyos. Kaya walang pagdududa, dire-diretso na nagsabi ng Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ang gusto ko bigyan dito ng diin mga kapatid. Tayong lahat, ang relihiyon ng Allah ay mananatili. Hindi niya ito pababayaan. Magpabaya tayo sa Islam, ang Islam ay pananatili ng Allah. Ang may pagkukulang ay tayo ng mga Muslim,
kung hindi natin iparating ang Islam sa mga tao. Maaari sabihin mo, baala na ang Allah, wala na akong pakialam dyan, hindi ko yan trabaho, hindi naman ako scholar, hindi naman ako ustad. Hindi ganun. Ang Muslim at ang pinakamabuti sa Islam, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tama yun? Wa qala innani minal muslimin. Unawain natin mabuti ang talatang ito. Walang pinakamabuting salita o mayroon pa bang ika na pinakamabuti na marangal at sagradong pananalita dito sa mundo maliban na lamang yaong sila na nagpaparating ng kabutihan at kaisahan ng Allah. Allahu Akbar. Hindi lang daya, maski ikaw na isang Muslim. Sabi dito, magparating, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, na sila yung nagtuturo sa Allah. Katulad nung kapatid na yun kanina, kung tumahimik lang kami ng kapatid natin na Syusyo, hanggang dumating kami rito, nganga. Wala kami matututunan. Gusto kong itik oportunidad, nasabi ng Allah sa Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mga kapatid, wallahi ang Islam, napakagandang relihiyon. Ito ang kompletong relihiyon. Ito ang pinakamabuti. Pero bakit hindi natin may pakita at may bigay sa mga tao at masabi sa kanila? Kung sabi ko, magandang Islam, magandang bahay na yan. Ang mga nakatira dyan, dumadaan tayo, hindi tayo pinapapasok. Hindi tayo sinasabi na ganito, ganyan. So, ang Islam, sabihin natin sa mga tao, Ustad, hindi naman sila maniniwala. Kasi lalo na yung nanay ko, napaka-devoto dyan sa kay Hesus Kristo. Halos halik-halikan pa niya yung krus na itim. At sagrado, lumindol sa bahay namin. Nagkaroon ng baha sa bahay namin. Ang Diyos niya, ang pinrotektahan niya. At yun ang kanyang ginawang pinrotektahan niya ang Diyos. Baliktad kaya yun, di ba? Diba ang Diyos ang nagbibigay ng protekta? Tapos ikaw ngayon ang magbibigay sa protekta sa Diyos mo? Dapat yung kahoy na yun na sinasabing Diyos mo, ikaw ang Diyos niya. Kasi ikaw ang nagbigay ng proteksyon sa Kanya. Kaya hindi ko makalimutan ito. Kasama natin si Hisham Alcanta. Nung nagkabaha daw sa kanila, saan daw yung lugar nila? Malanday sa kabila. Dito lang. Habol yun, pupunta dito. Pakisalam ako sa kanya. Sabi daw niya sa mga anak niya, oy mga anak, pag nung bumaha, huwag niyo kunin yung mga santo-santo na yan. Hindi mga Diyos yan. Kung Diyos niya, hindi nila nailigtas sarili nila. Ba't kayo magliligtas? Nagising daw yung nanay niya. Sabi niya, parang totoo. Sabi niya, inay, Diyos ba yan? Kayo mag-aalaga? Yung mga minsan, mga program namin, ito si Ismail Okmer, doon sa Riyadh, nag-usap-usap kami, yung isa si pangalan nung si Tabu-Tabu, Bisaya yun sa Davao. Nung mga maliliit daw sila, yung mga simbahan, sila daw yung mga sakristan. Nililinis nila si Hesus Kristo, si Maria, yung ganyan. Minsan, nagigising daw siya. Kung bakit ito Diyos, ba't ako mag-aalaga? Minsan daw nahulog. Minsan, hinahawakan pa niya. So, subhanallah mga kapatid, nagigising ang tamang pag-iisip sa katotohanan na ang tanging Diyos ang Allah. Sino ang lumika ng kalangitan? Walang tao na nagsabi na naglikha niya. Ang buwan at araw, walang nagsabi dyan na siya ang lumika. Ito ay nagpapatunay na siya ang Allah, nang ibig sabihin ng Allah, pinupuri, niluluwalhati at sinamba ng lahat ng kanyang mga propeta. At kung ikaw ay binigyan ng gabay ng Allah, mga kapatid, mahal ka ng Allah. Isipin mo yan. At kung mahal ka ng Allah, isipin mo na nasa tamang gabay ka at isa kilos, isa buhay mo ang Islam. Balikan natin yung aya kanina. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Makipagpaligsahan kayo. Makipagunahan kayo. Dito sa mundo, anong pinagpapaligsahan natin dito? Ha? Papayaman. Takot yata kayo eh. Yung iba dyan, dahil nakita nila yung mga misis nila nasa likod. Sabi nila, magpaami ng asawa! Sorry sister, ha? Sorry lang. Diyan lang. Tao lang ha? Hindi, huwag natin yun. Okay, pero practically ganun. Magparami, di ba bro? Magparami ng anak.
marami ng asawa. Wala ano pa. Sa Quran, anong sabi ng Allah? Al-amwalu wal-awladu zinatun fil hayatid dunya. Ang mga kayamanan, ang pera, at ang mga anak, ito ay zina. Ito ay nagbibigay sa iyo ng karangyaan. Gustong-gusto mo na magkaroon dito sa mundo. Tama, mali? Tama. Itaas ng kamay sa inyo ang hindi niya gusto magkaroon ng pera. Walang tumala. Ibinaba pa. Sa ibang lugar nga, alam na nila ang pera ay haram. Huwag nyo tanggapin dahil ito ay raswa. Babayaran ang karapatan mo para sa buong 3 taon, 6 na taon para lang masira ang inyong bayan, kukunin mo pa rin ang pera maski ito ay haram. Dahil ang pera ay siyang pagsubok sa umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli nabiyyin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Katotohanan ang bawat henerasyon, sabi ni Propeta, ang mga sugo ay mayroong mga pagsubok sa kanila. At ang pagsubok sa aking umma ay ang pera. Alam na ng tao ang pera na ito minsan ay raswa, minsan ito ay riba, ginagawa pa rin nila dahil sa pera. Pero mga kapatid, wallahi, ito ang tunay na gusto kong iparating at maramdaman niyo. Maski wala kang pera, walang-wala ka sa kahit anong paman na marangyasan mundo. Pero pag ang puso mo mayaman ka sa Allah, paano ka magiging mayaman sa Allah? Ang puso mo laging may koneksyon sa Allah, laging nag-aalaala sa Kanya, pumupuri, lumulalhati, mahal mo siya at lahat ng mga pag-uutos niya, ganun din si Propeta Muhammad. Wallahi, yan ang tunay na yaman. Yan, ano sabi mo? Gunitain mo ang Allah, kilalanin mo siya, sambahin mo siya, purihin mo siya. Dahil kung meron ka niyan, ano man ang pasanin at problema mo dito sa mundo, wala, ipinapaubaya mo lahat sa Allah. Anong mga sinasabi mo? Minsan may mga tao na kung nangyari, nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ang anak ko, hiniwalay na ako ng misis ko, paano na kami mabubuhay, ito ang ginawa, ito ang nangyari, halos lahat ng sa mundo niya parang nasarado na ang lahat. Pastor, bakit ako pa? Idagdag natin yan. Diyos ko, bakit ako pa? Marami namang mas karapat-dapat siya para sa Maraming masamang tao, pero bakit ako pa? Sa Islam hindi ganun. Sabihin mo, Diyos ko, Ya Allah, Alhamdulillah, sinubukan mo ako ng ganito. Dahil lalo ako napapalapit sa iyo at hiniling ko na maging matibay. At tulungan mo ako at huwag mo ako bigyan ng pagsubok na hindi ko kakayanin. Wasari'u ila maghfira, mga kapatid, wasari'u, anong pakikipag-unahan dito sa mundo? Oy, mga madlang tipo. Ano ang pakikipag-igsahan? Maraming motor, sinong may motor? Gusto matitagan o bago yung motor niya, di ba? Cellphone! Yan, ako, never ako makapag-iPhone. Yung mga anak ko, Abuya, mag-iPhone ka na. Yung mga video mo, dami-dami nanonood, tapos pipitsugin lang yung ano mo. Sabi ko, importante, gumagana. Hindi ako yung may luha, okay? Luho. May luho, kasi ayokong lumuha. Diba? So, Materialistic stuff. realist, hindi tayo ganun, subhanallah. Mga kapatid, nandyan tayo. Mahal natin ang mga yan. Mga marangya yung mga yan. Pero Allah, hindi ko sinasabi ko din. Ako, sabi ko, mayaman ako sa Allah. Hindi. Alam natin sarili natin. Pero ang mga scholar, ito ang sinasabi nila, wallahi, pag mayaman ka sa Allah, sa pananampalataya, walang-wala ang lahat. Pasanin mo sa buhay, ano man ang mangyari, lahat yan sa Allah. Hindi ka nagsiselos na bakit meron siya. Hindi ka nagkakaroon ng puot, bakit meron ganun. Panatag ka. Kasi kung may pagsubok sa iyo ang Allah, na mayroon kang mapananampalataya sa Allah, babalik ka sa si Propeta Muhammad na siya ang pinakamamahal ng Allah. Namatay siya na wala siyang pinag-iwanan sa kanyang mga anak. Dumating ang panahon na siya ay tinalian ng kanyang tiyan dahil sa tunay na pagkagutom.
Mayroon ba sa inyo na nakaramdam ng tunay na pagkagutom? Si Propeta Muhammad hinigpitan ng kanyang tiyan dahil sa tunay na matinding gutom sa kanyang buhay. Pinagtabuyan ng mga tao, pinagtangkaan patayin ng mga Quraysh. Pahirap ang kanyang buhay. Pero siya ang pinakamamahal ng Allah. Ngunit pinakamayaman sa pananampalataya sa Allah. Pag nagkaroon ka nun, bro, kahit anong uri tao ka dito sa mundo, maski walang-wala ka, meron kang koneksyon sa Allah, nananatili sa Kanya, tandaan mo, ikaw ang pinakamayaman at malungkot sa Allah, katulad sa kwento ni Julaybib. Isang uring sahaba na napakapangit ang kanyang itsura, napakapandak, hindi mayaman, hindi napapabilan sa magandang marangyang pamilya. Pero anong sinabi ni Propeta nung siya ay napaslang? Julaybib, ana minhu wa huwa minni. Si Julaybib na hindi kilala at hindi tanyag kinamumuhian ng iba, siya, ako ay sa kanya at siya ay sa akin. Pinakamamahal yan ng Allah at mahal ko si Julaybib. Allahu Akbar. Ano ang susi nun mga kapatid? Dahil sa paggawa ng kabutihan at ang kanyang pananampalataya sa Allah at takot sa Diyos. Kaya dyan study. At yan tayo, naging siya si Julaybib. So ngayon, baguhin natin. Wasari o makipag-unahan kayo. Ano pinagpag-unahan? Motor? Cellphone? Relo? Bahay? Duwala? Asawa? Mga anak? Lahat ng mga yan? Itaas ang kamay. Sino may gusto? Oh, ayaw nila. Oh. Talagang nahiya sila. Oh. O natatakot lang ganyan ni Mrs. Muslim na tayo. Alhamdulillah. Wallahi mga kapatid, may mga dati na ang buhay nila ay miserable pero dahil sa Islam, naging mabuti ang kanilang buhay. Allahu Akbar. Ngayon, anong sabi ng Allah? Wasariu ila magfira. Makipag-unahan kayo, makipagpaligsahan kayo sa kapatawaran ng Allah. Sino ba naman ang pinatawad ng Allah, kundi ang kanyang gantimpala ay paraiso? Tama? Correct. Dahil ang paraiso na ibibigay ng Allah, na kasing lawak ng kalangitan at kalupaan, asara ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Na ito ay ibibigay, iririgalo bilang pabuya sa mga taong matakutin sa Allah. Ang aya na ito, sa talata na ito, may sumunod na mga katangian ng mga taong matakutin sa Allah. Paano mo masasabi na ang isang tao ay matakutin sa Allah? Halika dito. Matakutin sa Allah. Paano mo masasabi na yung taong may matakutin sa Allah? Alhamdulillah. Muslim po. Alhamdulillah, yung taong matakutin, yung ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ang sabi ni Ustad, yung tao na may tunay, na may takwa, na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung isan, na isipin natin na nakikita niya tayo ni Allah. Kaya kahit nasan tayo na magkaroon tayo ng takot. Ibig sabihin, sa ating mga Muslim po, yung Ustad na katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin hahayaan na darating tayo ng kamatayan dito. Sa Islam po, sa Muslim. Very good. Dalil yun sa Quran na ang pagiging matakutin sa Allah. Jazakallahu khairan. Isa sa mga pangitay na ang isang tao ay matakutin sa Allah, nabanggit ang kanilang mga katangian dito sa Quran. Itong talata na ito. Uiddat lil muttaqin. Alladhina, isang katangian. Actually marami sa mga ibang mga talata sa Quran, marami yan. Isinulat ng mga pantas more than hundreds. Pero sa ibang mga talata, may mga espesifiko na sumusunod ng mga ganito. Sabi ng Allah, alladhina yunfiquna is-sarra'i wad-darra. Ang isa sa mga katangian ng tunay na matakutin sa Allah ay yung sila ay pag nagbibigay sa oras na sila ay sarra. Ibig sabihin, meron sila. May mga tao na meron sila, ayaw mamigay. Ay sabi nyo, pera ko ito eh, pinaghirapan ko ito eh. Meron pa akong narinig mismo sa tainga ko, nagpakahirap ako rito, pinawisan ako rito, basta ako na lang ipamimigay. Sino sila? Astagfirullah. Hindi niya alam na yun ay kayamanan ng Allah, pinagkatiwala lamang sa Kanya.
Ano nangyari? Nasunog ang bahay niya. Ngayon wala na, hindi na wala. Hindi na niya mabalikan. Hindi nyo, ang aral doon bro. Wallahi. Ang aral sa isang saglit, pwede mawala ang buhay mo. Ngayon mamatay na tayo. Pwede ang kahit sino sa atin, ang yaman mo, lahat. Dahil ito ay sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sinabi, yaong sila na nabibigay sa oras na meron sila, at yaong sila rin ay namibigay sa sila ay gipit na gipit. Pwede ba yun na ikaw ay nakakapagbigay ng gipit ka? Halika dito bro ka. Halika. Nakatitig ka sa akin, parang nairita ako. Hindi ko alam kung galit ka ba o ano yung totoo. Bakit ka nakatitig sa akin? Parang inisipin mo na meron ka bang mamasamang balak sa akin. Para tutuhanin na natin, di ba? Hindi ko po akalain na sa mga oras at araw na ito ay makakaharap ko o makakapiling ko ang aming pinakamamahaling sheikh. Opo. Yun pala. Yun ang dahilan kung bakit nakatitig siya sa akin. Ang magtamukan ka ng Allah kapatid. Jazakallahu khairan. Mahal ka namin sa Islam. Ang tanong ko, ulitin mo. Mari ba? Hoy, siya ang tinatanong ko. Inshallah. Tatanong sana ako, mari bang sumagot? Sa mga oras po na ito, unang-una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Panginoon natin lahat. At pangalawa, ako ay nagpapasalamat din sa aming butihing ustad na hindi ko akalain na sa mga oras at araw na ito, makakaharap ko o makakapiling ko siya. Mashallah. Tawagan ka ng Allah. Nakalimutan ko din yung tanong ko. Ano ba yung tanong ko sa Allah? Hindi. Hindi, yung tanong niya, yung pinakang-tanong niya. Ang tanong ko ay, Pwede ba ka bang magbigay kahit ikaw ay nasa kagipitan? ayun. Kahit wala Yan. na. Ito. Pwede ka bang magbigay na ikaw ay wala? Sa katanungan po ng ating butihing ustad, maganda po ito. Bilang isang Muslim, sa tanong po na kung ako'y walang-wala, pera o yaman. Kahit ano. Dahil ako'y mahirap lang, ang bukod tanging may bibigay ko sa aking mga kapatiran, pangalawa sa ating mga kalahi na lahi ni Batanan, ito yung Islam. Opo. Dahil bilang dating Kristiyano Katoliko po ako, dagdag pa, ako po ay nagbalik Islam para sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakita ko po sa mga lugar ng Quran na pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yabtaghi ghayra al-islam din falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Jazakallah khairan. Takbir! Allahu Akbar. Ano pangalan mo bro? Ibrahim Francisco. Oh, Ibrahim. MashaAllah. Napakaganda ng Ibrahim. Sila, ang mga balik Islam po sila, pitong magkakapatid. Dati silang mga Pito kayo magkakapatid ng mga palit Islam. Lahat pumasok. masjid siya sa Taytay, press po siya ron. President Secretary sa kapatid ni Ibrahim. Sana balang araw magbisita namin. Jazakallah khairan. Tama mga kapatid. Kung wala ka, hindi lang naman ang pagbibigay ay dahil sa pera. At hindi lang ang saya ay dahil sa pera. Because the American people say, money is not everything. Correct. May pera ka, hindi ka masaya. Correct? May mga tao na may pera, hindi masaya. Ito yan. Wala kang pera, ang saya-saya mo. Wallahi, meron ako nabisitan, walang pera. Tumatawa siya ng tumatawa. Sabi ko, anong sikreto mo? Hindi naman siya sira. Ay, tawa ng tawa. Wallahi, hindi naman si Abdul Malik, pero si Abdul Malik, natuto ako sa kapatid. Allahu Akbar. Abdul Malik, taligdan ka ng Allah, kapatid. Allah. Ang saya kasama niyan, bro. Laging tumatawa yan. At yan ang yaman. Upas ko walang pera. Totoo yan. Parehas kami niyan. Maski walang pera, masaya Kahit din tawain ako. ng asawa niya, tumatawa Correct. yan. Mashallah. Maski pinapagalitan ng asawa niya, tumatawa. Allahu Akbar. Mga kapatid, the secret of happiness in life, ang sikreto para maging masaya sa buhay ay tumawa ka na minsan, tumawa ka minsan, lahat para sa Allah. Kasi ang buhay natin mga kapatid para sa Allah. Diba? So ang isa sa mga katangian ng Muslim, nagbibigay siya na siya ay mayroon at wala siya.
Kung wala akong pera, makakapagbigay ako ng Islam. Kung wala ako, sa pagbigay ng mga sadaka. Ang mga sadaka, lahat ng ma'ruf na mabuti na gawain. Wala akong pera, may makikita kong saging dyan. Smile stag yung sa Oh, niya. smile na lang. Ismail. Oh, Ismail. Ikaw, si kapatid natin na si Ismail. Tawag ko dyan, smile. Diba? Masya Allah. So, ibig sabihin, correct. Ibtisamu li akhika sadaka. Yung pagngiti mo lang sa kapwa mo, isang uri ng sadaka. Ang dami na nagbigay sa inyo ng sadaka nung nakita ko kayo ngayon dito na lahat nakatawa sa akin. Wow. Walang nakabungis-wis. Mga kapatid, anong sinabi ng Allah dito sa Quran? Tari nila magfira, narabikom, magbigay kayo ng meron at wala, at ang pagbibigay na maski wala ka, makakapagbigay ka sa lahat ng uri ng mabuti na gawain. Ito ang pangalawa. At ito minsan hindi natin ito makayanan dahil akala mo hindi ito kasama sa pagkatakot sa Diyos. Wal-kadimin al-ghaid. Yaong sila ang nakokontrol nila ang sarili nila na pag sila ay nagagalit. Sino sa inyo ang hindi nagagalit? Itaas ang kamay. Wala yata. Masya Allah, ako ay natutuwa. Takbir! Natutuwa ako dahil sila ay lahat ang katotohanan. Aminado sila na nagagalit sila. Okay. Lahat tayo nagagalit, tama? Tama. Ang hindi nagagalit, abnormal daw. Diba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagagalit. Inna Allah yaghdab. Nagagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong suwail. Na hindi gumagawa ng mga ginagawa, ang lahat ng mga pinag-uutos ng Allah na haram, ginagawa nila. Ngayon, paano mo ang tanong, kasama pala sa pagiging matakutin ay makontrol mo ang galit mo. Ang pagkagalit, Abdul Qadir, ito minsan nakikita ko ito nagagalit eh. Sabi ko, okay lang ka, Abdul Qadir, parehas tayo yan. Kasi maliit ka na tao, parehas tayo yan. Lagi rin nagagalit. Sinong hindi nagagalit? Pero mga kapatid, isipin mo pag nagagalit ka, ito ay mula sa syaitan. Sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, alimtu awlaw ahaduhuma yaqulu ma aqul la dhahaba syaitanu minhu. Ang nakikita ko sa dalawang ito, kung isa man lang sa kanila na magsabi ng katulad ng sasabihin ko, aalis ang syaitan sa kanila, na ito ay hindi matutuloy ang anumang uri na nagpapasok sa kanilang pag-iisip sa pagkagalit. Kasi pag nagagalit ka, ang syaitan nandyan sa iyo at naiiba ka na. Isipin mo, pag nagagalit ka, iba ang nasasabi ng bilang. Kung hindi ka makapagmura, makapaglibak. O di kaya makapagtaboy o makakapagsalita ng masama. Pag normal ka, hindi mo yung masasabi. Diba? Kung hindi ka nagagalit, ikaw ay pusilong taka. Sayang man ito, pusilong taka, di ka maghilong diya. Papatayin mo yung tao dahil sa galit mo. Ilan ang tao na pumatay dahil sa galit niya? So, isa pala sa mga pangitain, mga kapatid, ng taong tunay na matakutin sa Allah, ay nakontrol niya ang kanyang galit. Kaya minsan yung galit, sabihin mo, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, mag-ablution ka at pigilan mo yun para sa Allah. Wal kadhimin al-ghaid, pangatlo. Oh, Masya Allah, itong mahirap din ito at hindi ko alam kung lahat tayo ay meron dito. Kayo nang bahala, magsabi sa sarili mo. Wal afina anin nas, yaong sila na nagpapatawad sa mga tao. Oh, Allah. Magpapatawad sa tao. Hirap yun, di ba? Ayun, madali. Madali. Ako sinubukan ko na pero nahirapan ako. Pero madali kung totoo na tunay ka na nagmamahal sa Allah at matakutin sa Allah. Mahirap, totoo, wallahi. At kung bakit mahirap? Dahil there is something wrong in my faith. Dahil kung totoo na matakutin ka sa Allah at totoo ka mananampalataya, madali magpatawad. Namatayan ka ng anak, pinatawad mo. Binangga siya. Allahu Akbar, Masya Allah. Daligdan ka ng Allah, bro.
pinatawad mo para sa Allah. Walang kondisyon. At naisip ko kasi na naman magpatawad. Dahil ang halaga ng pagpapakulong, napakadali lang yun. Pero yung halaga ng anak ko, malaki. Ang mas mainam na ipabahan sa amin pagpapatawad. Alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar. Ang magpatawad sa Allah. Actually mga kapatid, ang pagpapatawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, of course, ito natin ang pagtatanto, totoo tayo. Kasi minsan yung pagpapatawad na yun, minsan nakukuha sa kondisyon. Hindi kaya wala nang way. Ganun din minsan yung yung pagtitimpi, sabar. Minsan unang pagdating ng pagtitiis, at magtitiis ka na lang pagkaraan ng ilang oras, ilang araw, kasi sabi mo, tapos na, walang magawa. Pero pag oras na dumating na sa'yo, doon ka na nagsasalita. Diyos ko, bakit ako? Kasi dapat hindi ka magsasalita na gano'n. Tinanggap mo, sasabihin mo, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ako, tayo lahat galing sa Allah, ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga pangitain ng mga taong tunay na matakutin sa Allah, ang mga taong nagpapatawad para sa Allah, ang mga taong nagbibigay sa Allah, meron man sila, wala sila, at ang mga tao na sila ay nakukontrol nila ang kanilang galit. Wallahi, napakasaya, pag nagagalit ka, tatawa ka na lang. Pero mahirap tumawa pag nagagalit ka po, hindi mo kaya yun. Diba? Plastic yung ano mo eh, gaganon di mo mano. Ito yung lagi kong lecture sa mga sa pamilya ko. Kasi yung mga bata, okay sa atin na maging makulit ang mga bata. Pero yung maging bad, mali na. So ang sinasabi ko lagi sa asawa ko, i-reverse mo, maging masaya ka lang sa pamilya. Kung ano man yung makulitan niya, ito ay dahilan dahil sa pagkabata niya. Pero napakalaking biyaya, makatulong natin sila. Anong gusto mo? Wala sila dahil sa gamit mo. Oo, tama. Tama. O yung kasiyahan mo sila dahil sila ay parte ng pagiging bata ito. Ito yung lagi kong lecture. Pwede mo siyang i-reduce. Instead na magalit ka, at ang pag nagagalit ako, sinasabi ko sa anak ko, maging imam ka sana. Maging hafiz ka. A'udhu billah, maging hafiz ka. Yan naman yung binibigay ko lagi. Pagkante yun, tama. At yun yung, alam mo, nabasa ko yun eh. Si Imam Subais, kung bakit naging imam sa Makkah. Kasi bata doon yan, makulit yan, yung bata eh. Kaya minsan yung mga batang makulit, ayahan nyo na lang minsan. Pero i-guide nyo rin. Oh. Kasi hindi nyo alam yan magiging maganda yung future nila. Pag nagagalit tayo yung nanay niya, yan ang sinasabi niya, sana maging imam ka. Ngayon, imam ngayon sa Makkah. Siya ngayon yung chairman ng mga imam sa Makkah. So sana mga kapatid, ipagbilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit. Maraming salamat sa oras ninyo. Sa pagtitipon nito, napakakunti lang natin. Pero wallahi, walang pagtitipon sa mundo na pinakamalubod at pinakamamahal ng Allah ay katulad ng pagtitipon. Pinapahanap niya ito sa mga anghel. Hindi natin nakikita ang mga anghel ng Allah, pero nandito sila. Sabi ng hadithang propeta, majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Subhanallah, tingnan yung hadith na ito. Dzakarahumullahu fi man inda. Sa dami ng trillions, umabot na pa tayo ng trillion na tao dito sa mundo, sa dami ng tao dito sa mundo, kung ikaw, tayo ay nandirito para sa Allah, ang Allah nababanggit niya tayo at naaalala niya tayo sa kanyang mga anghel. At yung pagtitipon ng lahat ng mga presidente, ministre, lahat, wala yun. Dahil ang pagtitipon ng kalugod-lugod sa Allah ay katulad nito na pagmamahalan, pakikinig sa Islam, pakikinig sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo, patawarin nawa kami sa aming mga pagkasalanan at tanggapin kami sa iyong paraiso. Ganon din ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, at gabayan nyo ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa sila nagabayan dahil kayo ang tunay na magbibigay ng gabay sa kanila. Ya Allah, gawin ang aming mga puso na ikhlas na hindi namin hangad ang mundo, ang kabayaran, ang pera. Ya Allah, ipamulat at iparamdam sa amin na hindi ang mundong ito ang siyang mangingibabaw sa pagmamahal namin, ngunit ang pagmamahal namin ay ang sa araw ng paghukom at ang iyang gantimpala. Allahumma amin. Dagdagan ang aming kaalaman at maging matakutin nawa sa iyo. Allahumma lakal hamdu kullu wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir mga kapatid. Allahu Akbar.
upon you be peace. When we wake up in the morning, when we wake up, we thank Allah for everything we have. Oh, we start the day by praying. Oh.